mo? Ikaw. Ano pangalan apelido mo? Tumpagaan. T as tango? Tango? Kaya nga, Tango. Tango. T-O-M. Pagan. Tampagat. Tumbagaan. Tumba na. Gaan pa. Wala yun ang Diyos. Tumba. Kaya ka natumba kasi magaan ka. Gusto mo nun? Ina, may bigat ka! Amen! Praise the Lord! Amen! Di ba? Yung bang mga taong nanihilo ay anong pakiramdam? Magaan. Or walang lakas. Right? So, para hindi ka matumba, kailangan may bigat ka. Kaya dapat apelido mo itong babigat. Muli ka lang dito. Hallelujah. Ang pangalan ng tao ay may kahulugan. Pero pagdating sa apelido, hindi ko na yan kaya ipaliwanag. Hindi ko na alam kung anong pinanggalingan yan. Yung first name lang, may pananggalingan. Pero yung family name, yan ay itinakda sa iyo kung saan ka galing na lahit. Ibig sabihin, kung ang tatay mo ay apelyido'y ganun, ay yun ang makukuha mo. Pero kung may nag-angkin sa iyo na ibang tatay, yung umangkin sa iyo, yun ang dadalhin mong apelyido. At ano ang apelyido natin? Christian. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ang ating mamanahin ay kaharian ng Diyos. Praise the Lord! Wala tayo. Dapat entertainment na hindi papunta sa langit. May inoffer sa iyo. Itong bagahing ito ay naglalaman ng ikasisiya mo. Tanungin mo agad, saan ba galing yan? Hello? Kapag tumanggap ka ng regalo, ano mo ang tanong mo? Kanino galing yan? At kapag hindi mo gusto yun, nagbigay ng regalo? Diba? May reaction ka pero hindi ganun. Sa kagaya ng tumanggap ka ng regalo na alam mo yung nagbigay at gusto mo yung giver. Amen? Praise the Lord! Amen! So, kapag tumanggap tayo ng regalo, alamin mo, ano galing yan? Di ko alam. Basta pinabibigay sa'yo. Tingnan mo yung regalo. Ano ba yun? Ikabubuti mo? Paano kung hindi mo alam kung kanino galing? Baka sinilin ka 10 times. Amen? Dapat alamin mo kung sino ang nagbigay. Siguraduhin mo na yung tinatanggap mo kung kanino galing. Amen? Praise the Lord! Kung Amen! kanino galing, kapag galing sa Diyos ilan, ganay mabuti. Amen? Praise the Lord! Amen! At sigurado, mapapabuti ka kapag ang tinanggap mo ay mula sa Diyos. At ang mga salita ng Diyos na ating pinag-uusapan dito ay ikabubuti natin. Walang makapagtatago sa Diyos ang lahat ay hayagat ng sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Praise the Lord! Amen! At ngayon ay hayag na sa atin na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng Ama. Sa langit yan ay sinabi ni Jesus. Praise the Lord! Amen! At ang sinabi ni Jesus ay, ang sino man kumilala sa akin, sa Mateo 10:32-33, ang sino man kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit na magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Pagtatwa ay di pagkilala. Pagdinay. So kapag hindi mo kinilala si Jesus dito, sa lupa, ang sinong mang hindi kumilala sa kanya dito, hindi rin niya kikilalanin
sa harapan ng Ama sa langit. At si Jesus, ibinigay sa kanya ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya pag hindi tayo kinilala ni Jesus sa langit, ay saan tayo? Ano ang kaharian natin? Sigurado, hindi langit. Sapagkat si Jesus ang nasa langit. At kapag hindi tayo kinilala ni Jesus sa langit, siguradong rejected tayo doon. Amen! Praise the Lord! Amen! Di tayo parang nag-reject sa atin. Huwag lamang ang Diyos sa ngalan ni Jesus. Maliwanag ba yun? Maraming tao ang nalulungkot, nire-reject siya ng kanyang mahal sa buhay. Don't worry, be happy. God accepted you as His daughter or son. Huh? O walang natuwa, walang nakaintindi. Walang nakaintindi! Nakaka-reject naman ang buong mundo. Wag lamang si Jesus ang mag-reject sa iyo. Ayon sa Mateo 10:32-33. Sino man magtatwa sa akin sa harapan ng tao? Sino man kumilala sa akin sa harapan ng mga tao? Kinikilala niyo ba si Jesus? Amen. Sino man kumilala sa akin sa harapan ng mga tao? Ikikilala ko rin naman sa harapan ng aking Ama sa langit. Sino man magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao? Itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Ama sa langit. Sa harapan ng aking Ama, Amang nasa langit. At alam naman natin na ang ating paglalakbay ay may patutunguhan. At lahat ng tao ay gusto sa kalangitan. Ha? Kaya kung sa ating paglalakbay ay sinasalubong tayo ng mga problema. Be happy, don't worry, may naghihintay sa atin. Sa langit! Langit! Huwag natin hayaan ang mga problemang yan ang magpahinto sa ating mga paglalakbay. Kasi araw-araw. Ha? Huwag natin hayaan ang ating mga problema o sino mang tao ang maging hadlang sa ating pagpapatuloy sapagkat kailangan nating magpatuloy tungo sa hangganan. Walang tao. Amen? Kailangan natin magpatuloy. Hindi ka pwedeng maging mananagumpay o tanghaling big winner. Kung ikaw ay hihinto sa unang pagsubok pa lamang. Kaya kapag pumasok ka sa isang laban, ano ang nasa isip mo? Manalo, matalo. Sumali ka pa. At tayo sa ayaw at sa gusto natin ay nasa laban tayo ngayon. Bakit? Sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na lumaban nang tayo ay lumabas sa mundo ito. Amen? Praise the Lord! Amen! At ito ang laban natin. At sa ayaw at sa gusto natin, kailangan nilaban natin. Kapag kung hindi tayo lalaban, tayo nga ay talunan. At nakakalungkot isipin, hindi ito basta laban. Kapag meron namang lumaban para sa atin. Amen! Praise the Lord! Amen! Hindi natin solo ang laban. May isang lumalaban para sa atin. Ang gusto lamang niya ay sumunod tayo sa kanya sapagkat siya na nga nakipaglaban sa atin. Sinabi niya, this is the way. At ano yung way na yun? He is our way. Amen! Praise the Lord! Amen! Kaya hindi na nahihirapan sa atin ang lumaban sapagkat ipinakita niya ang ating dadaanan. Amen? Just follow Him. Praise the Lord! Amen! Take up your cross and follow Him. Cross mo, yung mga paghihirap ng kalooban mo, na sa pagsunod mo sa Kanya, ay hindi ka nauunawaan ng mga tao. At sino ang pakikinggan mo? Yung may sabing, follow me. Follow me. Yung nagsabing, take up your cross. Kapag walang cross, wala din si Jesus. Amen! Praise the Lord! Amen!
At ang gusto ng karamihan ng tao ay yung comfort. Ha? Gusto ko rin yun. Gusto ko rin yun. Na ang comfort ko ay manggagaling sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Amen. Dahil kung hindi kaya sa Diyos ang comfort na yan, huwag mo nang hingin. Huwag mo nang nasain. Huwag mo nang pangarapin. Dahil yan ay panilin lang lamang. Amen? Praise the Lord. Amen. Wala na akong masabi. Salamat. Tayo na! Praise the Lord. Amen. Tayo na! Pagkatapos na bigyan tayo ng mga instructions to follow, ano ang ating gagawin? Go and serve the Lord! Praise the Lord. Amen. Go and serve the Lord! Sinabi ng go eh, ayaw pa rin mag-go. May hinihintay pa. Kulang pa ba? Kulang pa ba? Anong kanta yun? Kulang pa ba? Hindi ko makuha yung pangalaman. Sino nakakaalam? Anak, maganda yun eh. Kulang pa ba? Yeah. Halika anak, katay mo. Kulang pa ba pag-ibig na inalay ko sa'yo? At bigla kayatan nagbago. Kulang pa ba ang ginawa ni Jesus sa cross? Para tayo mag-alinlangan na siya tunay na Diyos. Walang tao. Sa mga nagbabago, tandaan niyo ang kantang yan. Kulang pa ba ang pag-ibig na inalay ko sa'yo? Praktisin yung tatlo. At bigla kang nagsalawahan sa salita ko, na magtiwala ka lamang akong bahala sa iyo. At ang pangalan ko ay walang iba, kundi si Jesu Cristo. Praise the Lord. Amen. Lagot kayo, magiging composer pa ako. Anong sarap umawit para sa Diyos. Kaya ako'y nagwiti. Awitan siya. Nag-discover ko. Nakakakanta na ako. And praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Awit ako. Never, nagkaroon ako ng lakas ng loob na umawit. Kapag lagi sasabihin naman nakakarinig, ang sakit sa tenga at Sinto G's. Ha? Wala rin ting. Ano ba yun? Di ba dapat matuwa pa ako kasi Sinto G's? Hindi 99%. Pero wag ka. First time kong sumanang at umawit. Heaven. 100 perfect ang score ko. Praise the Lord. Amen. Ano yun? Nagkataon? Ano yun? Ha? Para matuwa ako at ma-challenge pa ako na sumubok umawit. Hindi para sa tao ang awitin na aawitin ko, kundi para sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Dahil, gusto ko siyang pagsigawan sa pamamagitan ng awiting makalangit. Ha? Marami nagpe-perform ng mga awit para sa tao.